Kinwestiyon sa Kamara ang malaki umanong agwat ng farm gate price ng bigas at presyo nito sa merkado. Sa gitna niyan, inirekomenda ng ilang kongresista na ibalik sa merkado ang mas murang NFA rice. Nakatutok sina Tina Panganiban Perez at Jonathan Andal. Posible na umanong makabili sa mga palengke ng mas murang NFA rice sa darating na Hunyo ayon sa House Speaker. Pero yan ay kung maamyendahan ng Rice Tarification Law. Sa batas kasing yan, pang buffer stock lang ang NFA rice na gagamitin halimbawa kung kalamidad. Paniwala ng Speaker, magmumura ang bigas kung pwede yang ibenta sa merkado. So yung tinatarget natin na by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos na close to 30 pesos kada kilo. Ang pamunuan naman ng NFA handa raw kapag nangyari yan. Kung ibibigay po sa amin muli ang mandato na yan na pwede uli kami mag-intervene sa market to stabilize the price, tatanggapin naman po namin yan. Kung makabalik nga ang NFA rice sa merkado, posible na rin kaya ang bigas na 20 pesos per kilo na minsang ipinangako noong 2022 elections. Yun po lang ng target kasi alam naman na yung world market prices ay mataas talaga. Pero yun po ang hangarin natin. That is the aspiration. Bago mag-May 25 ang target na pagpasa nito sa Kamara. Pero kailangan pang maipasa rin katapat na batas ang Senado, dumaan sa BICAM at aprobahan ng Pangulo. Tiwala si Romualdez na masisertipikahan itong urgent ng Pangulo. Pero aabot ba ito sa Hunyo? We urge our friends in the Senate na gawin nila din urgent para matapos natin at yung ating mamamayan makaka-enjoy ng mas mababang presyong bigas galing sa NFA. Sapat ang supply ng bigas sa bansa, sabi ng Department of Agriculture sa Kamara. Kaya tanong ng mga kongresista sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, bakit ang mahal ng bigas? Sabi ng DA, sinusunod kasi ng traders ang presyo sa pandaigdigang pamilihan. Because po tayo ay liberalize, natatranslate din po yung global prices sa domestic. So yun po yung hindi tayo makashield. So syempre, hindi naman ho bawal mag-profit ang ating mga traders, pero they also benchmark their prices on global prices. Pero punto ng isang kongresista, ang laki ng agwat ng farm gate price ng palay sa presyo sa palengke. To go from the farm gate price to the milled price, more or less double, times 2, di ba? Okay. Obviously, it's really the trading cost that makes it expensive. So, kung mag-intervene ang government, ang kailangan lang gawin ng gobyerno is ilapit ang bigas sa consumers. Eliminate the middleman. Pero wala tayong nakikitang nahuhuling nagpo-profiteering. Wala tayong nakikitang inuhuling talaga, no? Yung nagpapataas na or kartel. Tiniyak ng Philippine Competition Commission na nakabantay sila. Rekomendasyon ng ilang kongresista, ibalik sa National Food Authority o NFA ang pagbebenta ng bigas sa mga palengke. Makatutulong na raw ito sa mga magsasaka, makakabenepisyo pa ang mga mamimili. Pwede raw gamiting subsidiya ang sobrang koleksyon sa rice tariff, pati na budget ng National Rice Program na sa kasalukuyan ay umaabot ng 49 billion pesos. This 49 billion will be sufficient enough to subsidize rice for almost every Filipinos, for the poor ones. If we can tinker this RTL, this rice tarification law, so that empowering once again NFA na magbenta ng bigas, kahit palugi because we have to subsidize, total excess naman yung pera nila. Ibalik na yung pagbebenta ng NFA ng bigas sa mga palengke. Pero hindi yan pinapayagan sa rice tarification law. It can only be used for RFFA, land titling, crop diversification, and crop insurance. Also under the law, NFA is mandated to focus on maintaining a sufficient buffer stock to be sourced solely from local farmers and removes from its power to import and to trade rice. Sa ngayon, ilang panukalang batas na ang inihain para amyandahan ng rice tarification law. May hiwalay na panukala rin para tuluyan na itong ibasura. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami
24 oras.